Pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin ha sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi. Okay? Libre lang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, heto, pag-usapan natin itong Blue Ribbon Committee nitong si Senator Ping Lacson. Naging inutil na. Naging inutil na kasi po, nagkomento po itong si Senator Marcoleta. Kasi po, ang nangyari dyan sa Senado, medyo parang iniiwasan nila ang katotohanan eh. 'Di ba? Ang layunin natin ng taong bayan, makita natin, maparusahan, mapanagot itong mga mastermind sa flood control. So ngayon, alam nyo naman na itong si Manong Chavit, okay, itong si Chavit Singson, marami po siyang mga nalalaman na patungkol po sa flood control anomaly, especially sa lugar nila. Ngayon, nakahanda na i-invite itong si Chavit Singson dyan sa Senado. Okay, nakahanda na ha, pero parang biglang binawi. Parang hindi na matutuloy. Parang natatakot sila dito kay Chavit Singson. Kasi siguro alam nila na kapag nandoon na si Chavit Singson sa Senado, masisira na naman sila. Kasi hindi, si Chavit Singson has all the evidence na maipakita niya sa taong bayan at sa mga senador na ganito po kalawak ang korupsyong nangyari. Baka mapunta sa amo nila yan. Yan ang ikinatakot nila. Kaya itong si Senador Marcoleta, ipapaliwanag niya ngayon sa atin. Okay? Bakit nagkaganyan si Ping Lacson? Mamaya, i-play ko yung video na yan at tayo po ay magre-react rin. Okay? Pangalawa ng ating pag-uusapan dito sa vlog na ito. Handa na ba ang ahensya ng gobyerno, ang mga gabinete ni BBM, handa na ba sila para ibigay ang kapangyarihan ni Vice President Inday Sara Duterte? Kung sakasakaling si Bongbong Marcos is not fit already to be the president. Yan ang tanong. Kasi po, komento na po itong si Attorney Hinlo. Ito yung mga kasamahan ni Tatay Digong sa kanyang party list sa PDP Laban. Which is, patungkol po dito na usap-usapan na kasi na si BP Sara, posibleng mapaaga ang kanyang pagiging presidente. Kasi nga, ang kalusugan po ng presidente natin ngayon ay hindi po natin ma-predict kung siya pa ba ay makapagpatuloy. So ngayon, ano pa ang mangyari? Handa ba? Mamaya, i-play ko ito kasi maganda po itong usapan na ito because meron po itong kaugnayan sa usaping politika. Okay? Pero bagong lahat, i-like muna natin, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam na ganito na po ang nangyari ngayon sa Pilipinas. At sa mga first time dito nanood sa aking vlog, subscribe na kayo. Okay? Libre lang yan para updated kayo lagi. Ito, panoorin natin at magre-react tayo dito kay Senator Marcoleta dito sa nangyari sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Okay? Sen, ito ina-expect natin pala. Dapat po sa 14 ng buwang ito, ina-expect natin nahaharap po sa Blue Ribbon Committee si dating Governor Chavit Singson. Pero ang binabasa naming balita kanina ay hindi daw po matutuloy. Sa Martes dapat? Dapat sa Martes, hindi daw po matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, wala naman? Postpone? Wala. Bilang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, ano ba nangyari? Inaabangan namin eh. Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Gov Chavit. At ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin na sinabi nyo na dinifer yun until further notice. Okay. Hindi nyo ba tatanungin kung anong dahilan kung ba't na-defer? Ay, ano nga ho ba? Hindi, kasi tinanong ko, tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya, bakit na-defer? Sabi gano'n. Hindi ko alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Gov Chavit para malaman natin. Okay. So, siya kasi yung inimbita. Yung imbitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Opo, Kung maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaring pagkunan ng maraming ebidensya. Opo. Para ma-resolve natin kako itong napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. Kung maalala po natin, si Manong Chavit Singson, hinanap niya yung vlogger
na si Jesus Duque ba yun? Jesus? Oh. Alam niyo ba ano man nangyari? Lagi na silang magkasama ngayon. Kasi yung vlogger na yun na si Jesus Duque, umiikot yun. Yung mga binibidyohan niya, binavlog niya yung mga ghost projects at yung mga hindi natapos na mga proyekto. Yung mga kinurakot na mga proyekto. O marami silang ebidensya, kaya takot sila dito eh. So, nagsimula ako kay Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, Gob Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Cadiz, sinabi ko rin si Saldico, Opo. na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang ka o kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Oo. Pagkatapos ka ako ay hindi pwedeng hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, opo. Oo. At pagkatapos Yan po ang hinihintay ng taong bayan, yung si Tambaluslos na yan. nga ako, itong 18 ex-soldiers. O isa pa yan, yung 18 ex-Marines. Dapat rin maimbitahan yan para matapos-tapos na yung issue na yan. Kung itong mga 18 ex-Marines na ito ay kung nagsasabi ba ito ng totoo at totoo ba silang empleyado at mga escorts at mga bodyguards ba ito ni Zaldico. Meron silang mga ebidensya na dapat nating ipakita sa taong bayan at ang taong bayan ang humusga kung ito ba'y totoo o hindi. Di ba? Opo. Na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gob Chavit. Aha, okay. O yun ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, yung sulat na imbitasyon na for April 14 at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gob Chavit po ito tinutukoy niyo? Si Gob Chavit. Okay po, okay. Oo. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gob Chavit. Nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung unang sulat, imbitasyon. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person Opo. sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. Opo. E di, on or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Okay. Opo. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gob Singson, April 7 din, na dinidefer. Same day? So, na-receive yata ni Gob Singson, Opo. parang April 6 o kaya, parang umaga yata ng April 7. Papunta na yata dyan sa Senado para isubmit niya yung kanyang, Kanya affidavit? oo. Okay. O, ngayon, nasabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating hearing, sabi niya, at sometime, parang gano'n, dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So, isa yun, ano? Okay. Opo. Pagka Opo. sinabi, yun ang una, no? It is contingent, ibig sabihin, it is condition on the mitigation Opo. of the national energy emergency. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin doon? Kinakailangan na... paano pagkakaintindi mo ron, Nelson? Para Sen, magsisindi kayo ng ilaw na, ng aircon. Magtitipid. Makatipid man lang. ng Kung mayroon kuryente. mayroon nata kayong pagdinig dyan, para malaki gastos yan eh. Kaya kung madidefer yun, makakapagtipid po kayo. Yun ang ano Yun niya. ang pagkakaintindi namin. Oo. Pati yung pagbiyahe ni Singson doon, malaking bawas. Oo, bakit ang House of Representatives at saka yung Protect, nag-iimbestiga pa rin? Ay, baka Kami nakadalawang beses. Yan ang problema, di ba? Kung yung irarason yung crisis sa energy na yan. Kasi, parang iniiwasan ninyo ang katotohanan dyan. Ginagawa nyo lang yung rason sa crisis, di ba? Kami sa Protect Baka iba ho ang diskarte ni Speaker Boji D. Hindi, sa Senado mismo. Kaya Di ba nga yung po. Protect at saka ibang mga, yung agriculture na gano'n rin. Ganun pa rin. Opo. Oo, at saka yung Women and Gender Committee yata. Oo. Oo. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition upon condition on mitigation of national energy emergency. Pangalawa, Opo. at saka hindi pa namin natatanggap yung 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 affidavit. affidavit. Opo. Paano nga matatanggap? Sinabi na nga 7 ibibigay, biglang diniper. Kasi yun ang nakalagay sa balita kanina na ang pangunahing dahilan, binabasa na natin. Ay, hindi nakapag-submit. Hindi daw po nakapagsusumite
Hanggang ngayon, si Governor Chavit ng kanyang sinumpaang salaysay, ng kanyang affidavit. Hindi, yung naunang sulat na inimbitas siya na mag-appear on April 14, ang condition doon, oo. April 7 until 5 o'clock. Oo. I-submit mo yung yung affidavit niya. affidavit. Bakit April 7 ang sulat, hindi ni-defer ang Dapat sana April 8 man lang. Hindi, dapat sana April 5 man lang, April 6. Oo. May pasabi na. Papunta na raw yung mama, dala-dala yung kanyang sworn statement Yung at pala, mga dokumentong yung pala nakalagip doon. katotohanan doon, oo. Yun ang pangalawa. Opo. Pangatlo, sabi niya, and further review of the partial report O yun, isa pa, kasi wala pa daw pong pumipirma. and signature of the members. Apat pa lang daw po pumipirma sin. Kailangan daw siya, Teka muna, Walang nalaman. halimbawa ako, paano mo ako mainggan yung pumirma doon? Sinabi ko na nga, ito yung mga taong ito, dapat na iharap mo muna sa Blue Ribbon Committee dahil sila ay potential sources ng evidence. Para sa ganun, makita natin talaga, mapagsino natin, matukoy natin talaga Oho. kung sino-sino ang may kinalaman dito, lalong-lalo na ang pinakautak ng napakalaking nakawang ito sa buong kasaysayan ng ating bansa. Ako, yun pala. Hindi pa nga, si Chavit Singson pa nga, ang nailinya pagkatapos dinifer pa. Oho. Inaasahan mo ngayon na pipirma yung mga kasama natin? Yun na nga. Yun. Ang isa pang Sablay na naman sila dito, sa totoo lang. narinig ko noon, kaya ayaw palang pumirma. Nila yata si Senador JB, hinahanap niya yung pangalan ng 47 contractors. Sabi niya, wala dito sa report yung 47 contractors. Kapag hindi ko nakita rito, sabi ni Senador JB, hindi ko rin pipirmahan ito. Hindi rin ako pipirma sa report na ito. Yun ata, parang may mga hinahanap sila ng sen. Kaya nga, so, kanya-kanya sigurong pagtansya doon sa Opo. pagkagawa ng report. Ako, alam ko, dahil ako, meron na nga kami sariling minority report Oho. yung nagawa namin at least, kabisado ko hanggang sa... Hanggang sa panahon kayo, chairman pa. Hindi, mas ginamit ko rin naman yung mga ibang... bagay, oo nga pala. Di ba? Okay, kung diniper niya uli, paano? Hanggang kailan? Talaga bang meron pa siyang Plano na. talagang ituloy pa yung hearing ng Blue Ribbon? Oho. Yan ang nakakalungkot. Baka hindi lang nakakalungkot, yan ang nakakapagsikip ng dibdib ni Nelson siguro. Nakakasipahayo nga yan. Kasi inihanda na namin ang aming sarili, di ba? Na-14, araw ng Martes, abay, mapapanood, may hearing. Anong klaseng paghahanda naman ang ginawa mo? Abay, Kasi kumakalat na yan sa social media. April 14. Malaking mga hearings dyan. Patungkol po dito sa mga nakawan na mga corrupt na mga officials na ito at yung mga involved dito. Yan sana malalaman na ang dami nang in-invite Tapos ngayon parang hindi na naman matutuloy. Kapal ng mga mukha ninyo. handa na po ako ng mga chichirya. Sabi ko, tama-tama, manonood ako nito, maaga pa lamang. Di ba, mahaba-habang usapin ito. Kasi ako maraming ikukwento si Gov Chavit Yun po sabi niya. Hindi pa na matutuloy. Teka lang, Sen, parang kung kung ang isang sinabi ng isang tao ay Oo. pwede naman palang hindi ituloy. Hindi, ang tanong dito, doon sa tatlong dahilan na ginawa niya, sapat ba yun? Sa tatlong dahilan na yan, obvious na itong si Ping Lacson. Sa totoo lang. May pinagtakpan. Katanggap-tanggap ba yung tatlong dahilan na ginamit niya para hindi ituloy yun? Justifiable o nga, no? Oh, well, ipasa natin siguro ang taong bayan. Gaanong tipid ba? Gaanong katipiran ang matitipid namin doon? Hindi mo ba isinasang-alang-alang ang mga taong bayan naghihintay talaga dyan pagkat gagamitin mo na para makatipid ka lang? Yun ba yung pagtitipid na iniisip natin? Yun lang ang reason niya. Gusto namin malaman yung mga bilyon-bilyon na ninakaw na pera at maisauli yun. Tapos, wag na nating ituloy itong hearing nito para makatipid tayo sa crisis. What? Reason? Ay, naku. Yun ang pinag-uusapan natin. Sang-ayon ba kayo? Tatanggapin nyo ba yung tatlong dahilan na kanyang ginamit? Una, pagtitipid. Oho. Pangalawa, hindi na Isasubmit sana nung mama Hindi na sabi yung affidavit. Bakit April 7 mo dinate yung sulat mo? Samantalang yun ang deadline niya hanggang alas 5 ng hapon. Ganon. Sabihin, maaga pa lang alas 7, natanggap yung sulat. So, sabihin... Di sana, nung gabi niya pinadala. Kahit na April 7, pero gabi. Nako, magagalit si Gov Chavit niya. So, yun po ang katotohanan patungkol dyan. Sobrang halata na Di ba? Sobrang halata na talaga. Sabi ko, tama talaga yung analysis ko lagi dito sa vlog ko sa Don Mar TV. Lagi ko yung pinaulit-ulit na ini-explain sa inyo na hanggat si BBM ang presidente ng Pilipinas, hindi talaga yan masusolve kung sino ang mastermind ng flood control anomaly. Sino ang mga magnanakaw. Bulat-lat na sa mata ng taong bayan kung sino ang nagnakaw ng pera ng bayan. Bulat-lat na, alam na ng taong bayan. Pero hindi pa rin kaya ng gobyernong ito
na mapanagot. Why? Kasi sila-sila rin yun eh. Sila-sila rin. Kaya nga sabi ko yung nagtayo ng ICIC-BBM, sabi ko, useless yan. Alam nga naman, imbestigahan mo yung sarili mo. Example ko, meron pa akong example sa inyo. Ikaw, merong nawawalang pera sa bahay ninyo. Na alam mo, ikaw yung dahilan bakit nawala yung pera. Tapos paimbestigahan mo, sinong nawala, yung pera dito, ninakaw ito. Alam mong ikaw ang nagnakaw ng pera. Masosolve ba? Hindi. Kasi ikaw rin yun eh. Parang naglulukuhan talaga tayo dito sa mga pautot nila. Alam niyo kung sino ang kawawa dito? Taong bayan. Taong bayan lang ang pinagluloko ng gobyernong ito, sa totoo lang. Ito, panoorin din natin ha. Kasi gustong-gusto na ng taong bayan na mapalitan itong presidente na bangag at mapalitan ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang tanong, handa na ba ang mga gabinete niyan? Ito, panoorin natin itong balita nito. Lahat ng nanonood ng inyong programa. Opo, Attorney, gaano kalaking tulong ito sa panig po ng pangalawang Pangulo na nadagdagan po yung kumukwestiyon sa naging hakbang ng Kamara kaugnay sa impeachment laban sa kanya? Nung panahon na ini-file ni Atty. Torion, kasama ako, at ni na Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondok et al. Subsequently, nag-file rin si VP Sara directly as a respondent sa impeachment complaint, ay hindi pa na-include yung subpoena issues, binabalita pa lang noon. So, with this development na talagang yung House porsige na mag-utos sa subpoena laban sa mga opisina at personalities, ay mabuti na merong intervenors na including it as an issue to the previous challenge na pinail namin, at na VP Sara, So, it depends now on the court if it will allow the intervention. Because with or without these intervenors, meron namang valid issues at questions of law and facts na in-include sa aming mga petition at yung kay VP Sara. And that is the main one is the issue of a mini trial or yung pagsusuri ng mga complaints at pagdadagdag ng mga issue sa complaints na yan yung gustong gawin ng House Committee on Justice ng House of Representatives. So, with the intervenors, meron silang in-attach base sa inyong report na kini-question nila yung mga subpoenas. That's an additional issue that could be discussed by the Supreme Court. Opo. Dito po sa naging desisyon or hakbang ngayon ng Korte Suprema na kinonsolidate yung mga petition po ninyo, at saka yung kay Vice President Sara Duterte, wala pong inilabas na TRO. Ang interpretasyon nung sa kabila, kumbaga parang may paunang pagkapanalo sila dito dahil hindi naglabas po ng TRO. Ano po yung mga proseso po pag mga ganyan, sir? Ibig sabihin ba, malabo na magka-TRO or maaring parte lang yan ng proseso po kasi pinagpapaliwanag din sila kaugnay sa mga petisyon? Well, Agmar, I beg to disagree sa pinapalabas na propaganda ng House, yung certain personality ng House na sinasabi nila na dahil hindi nakakuha ng TRO, mananalo na sila o matatalo na yung petitioners. One thing for certain is that pinakasagot sila. So, ibig sabihin, hindi immediately dinismiss yung petisyon na final ni Atty. Torion et al. At ni VP. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman